Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ginagawa po natin ngayon ang ating banal na misa para gunitain ang naging tagumpay ng ating Panginoon, ang kanyang muling pagkabuhay. At ginaganap natin ito sa madaling araw habang maya-maya iniintay natin ang bukang liwayway kung saan gaganapin natin ang tradisyon nating mga Pilipino, ang salubong. Malakas ang ating pananampalataya, ang ating pananalig na matapos na muling nabuhay ang ating Panginoon sa unang napakita sa kanyang inang si Maria. Si Maria na nagdala sa kanyang sinapupunan, si Maria na nakasama niya sa kanyang buong buhay, si Maria na hanggang sa huling sandali ay naririyan para sa kanyang anak na si Jesus. Kaya marapat lamang na sa kanyang muling pagkabuhay, si Maria ang unang makasaksi at makasalubong at maka-enkwentro ng ating Panginoon. Kaya nga sa Ebanghelyo na ating narinig sinasabi, napakapalad Jesus ng iyong ina, napakapalad ni Maria sapagkat siya ang naging ina mo at ikaw ang naging kanyang anak. Mapalad si Maria sa pagkakaroon ng anak na katulad mo. Pero para sa ating Panginoon, sabi niya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. At kung pagninilayan natin ang mga salitang ito ng ating Panginoon, maaaring ito ay maging totoo sa atin ngayon. Bakit? Kung tunay na tayo ay nagsikap na magsabuhay ng kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin, maaari din tayong katulad ni Maria matawag na isang mapalad. Sa tagumpay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang dapat na maghahari sa ating kalooban ay kagalakan. Masaya dapat tayo sa araw na ito ng paggunita natin sa tagumpay ng ating Panginoon. At iyan ay mangyayari lamang kung talagang tayo ay nakiisa at nakibahagi sa mga pagdiriwang at sa mga paghahanda na ginawa natin para sa mahalagang araw na ito. Masasabi natin na talagang tayo ay nagagalak at nasisiyahan kapag tunay na tayo ay nagsabuhay ng kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya may dahilan para tayo ay magalak, may dahilan para tayo ay magdiwang. At ito nga ba talaga ang nararamdaman natin ngayon? Talaga bang sa puso natin ay naririyan ang nag-uumapaw na kagalakan? Talaga bang sa puso natin ay naririyan ang nag-uumapaw na kasiyahan? Mapalad ang inang si Maria sapagkat ang naging anak niya ay si Jesus. Pero higit na mapalad ang sinumang nagsabuhay at nagsikap nagampanan ang kanyang responsibilidad, ang kanyang misyon, ang kanyang gawain bilang mga anak ng Diyos. At salamat sa Diyos sapagkat ngayong taon na ito, 2025, libong taon na ang nakaraan mula nang mangyari ang tagumpay ng ating Panginoon. Nandirito tayo ngayon, buhay, nakikiisa at nagpapasalamat sa Diyos.
Salamat sa kanyang biyaya sapagkat kahit papaano sa abot ng ating makakaya, tayo ay nagbigay ng ating mga sarili sa pakikiisa, sa pakikibahagi, sa mga inaasahan ng Diyos sa atin. Sa katotohanan mga kapatid, hindi mangyayari na tayo ay magdiriwang ng banal na misa ngayon sa lugar na ito kung wala tayong mga dedicated church workers na nagsikap, nagtrabaho, nagpakapagod, nagpakapuyat, nagsakripisyo para maibigay sa atin ang magandang liturhiya para sa ating Kwaresma, mahal na araw, at sa ating muling pagkabuhay na ginagawa ngayon. Salamat sa Diyos sapagkat dito sa dambana at parokya ni San Pablo ng Cruz, pinagkalooban niya tayo ng maraming mga lingkod ng parokya na talagang nagsisikap magsabuhay ng kung ano ang inaasahan sa kanila ng Diyos na naaayon sa salita ng Diyos. Kaya talagang pwede nating sabihin, mapalad ang dambana at parokyang ito sapagkat marami tayong mga lingkod na kinakalimutan ang sarili, inuuna ang higit na pagsunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Mapalad tayo dito sa ating parokya sapagkat nandito ka, naririyan ka, at nakikibahagi at nakikiisa sa mga gawain at programa ng ating parokya. Mapalad tayo dito sa ating dambana at parokya sa kabila ng kahinaan ng ating pamunuan, sa kabila ng kahinaan ng inyong pari, sa kabila ng kahinaan ng marami dito sa atin, patuloy pa rin tayo nagsisikap na magkaisa alang-alang sa pagsunod sa ating Panginoon. Katulad ng motto na sinasabi natin palagi, that we may be one. Na anuman ang kakulangan at kahinaan ng bawat isa, pupunan yan ng bawat isa at ipagkakatiwala natin ang lahat sa Diyos na lumikha, na sa ating pagsisikap na gampanan ang ating mga gawain, umaasa tayo na sa panalangin ng ating Panginoon, magkakaiba man tayo ng kung ano ang mayroon tayo, tayo'y pinag-iisa ng Diyos na ating Panginoon. Kaya napakahalagang balik-balikan itong Ebanghelyo sa madaling araw ng Pasko ng muling pagkabuhay sapagkat ito ang mensahe ng ating Panginoon para sa ating lahat. Kung nais talaga nating maging mapalad sa mata ng Diyos, sikapin natin na gampanan ang kung ano ang inaasahan niya sa atin. Kung talagang nais natin na sa mata ng Diyos ay maging mapalad, makiisa at makibahagi tayo sa ating parokya bilang pamilya ng Diyos. Binubuo natin sa ating komunidad itong pamilya ng Diyos. Sinisikap natin na itong pamilya ng Diyos na ito ay maging iisa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo, iisa lang tayong pamilya kung saan ang kinikilala nating Ama ay ang ating Ama sa langit. Kaya kapag magpapatuloy tayo sa ating pakikibahagi at pakikiisa sa mga gawain at programa ng ating parokya, talagang tayo ay pagpapalain. At saksi ako kung papaanong ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay ibinuhos at patuloy na ibinubuhos
dito sa ating parokya. Ang isa sa ang hirap paniwalaan, pero ibinigay ng Diyos at ipinagkaloob niya sa atin ay ang pagkakaloob sa atin ng biyaya ng ating imahen ng mahal na Birhen ng Fatima ay makilala bilang isang koronada. At ang pagkilala ay nanggaling mismo sa ating mahal na Santo Papa Pope Francis. At ang pagkilalang ito ay pinasasalamatan natin at itinuturing nating isang malaking biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Sapagkat kung binigyan ng Diyos na mataas na karangalan ang ating inang si Maria, nung siya ay piliin upang maging ina ni Jesus mula doon sa kanyang hamak na lugar sa Nazareth, ibig sabihin, ang pagkilala ng mahal na Santo Papa sa ating mahal na inang si Maria, ang Birhen ng Fatima dito sa Marikina, malinaw na tayo ay kanyang pinagpapala at pinagkakalooban ng biyaya. Kaya salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sapagkat ang biyayang ito ay ipinagkaloob sa atin dahil sa inyong dedikasyon, dahil sa inyong pagmamahal, dahil sa inyong pagsuporta at pakikiisa sa ating parokya. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos na yan ay ibinibigay sa atin at patuloy na ibinibigay sapagkat kinikilala ng Diyos ang ating pagdedebosyon, ang ating pagsasakripisyo, ang ating mga ginagawa para sa Kanya, ang ating pakikiisa sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos sa napakalaking biyaya na ibinagkaloob niya sa atin. At tayo ay nananalig at nagtitiwala na ang biyaya, ang pagbuhos ng mga pagpapala ay hindi nagtatapos lamang sa pagbibigay sa atin ng mahal na ina ng Fatima upang ating maging ina, hindi lamang dito sa ating dambana, kundi sa buong lungsod ng Marikina at sa buong diocese ng Antipolo at sa kabuuan sa pangkalahatang simbahan. Umaasa ako at nananalig pagkakalooban pa tayo ng Diyos ng mas maraming biyaya at pagpapala. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya ba nating manalig sa kapangyarihan ng Diyos na dahil tayo ay nagkakaisa, na dahil tayo ay sumusunod at nagsisikap na maging malinaw na halimbawa ng pagsunod sa salita ng Diyos, patuloy tayong pagpapalain at pagkakalooban ng Diyos ng mas maraming biyaya. Kaya salamat sa Diyos sa biyaya ng muling pagkabuhay at tagumpay ng kanyang anak, sapagkat tayo ay naging bahagi sa tagumpay na ito ng ating Panginoon. Makatawid nawa tayo ng tuluyan mula sa sitwasyon at kalagayan ng pagkakasala ng kadiliman patungo sa sitwasyon at kalagayan ng kaliwanagan at kalayaan mula sa kasalanan. Amen.